Nasaan si Colonel Suarez? Ha? Nasaan si Colonel Suarez? Ano kung maitutulong namin sa inyo? Ay, kumpare ko siya. Kailangan ko siyang makausap. May irereklamo ako sa kanya. Halika, samahan mo ako sa kanya. Sige po, dito po tayo. Sige, mauna ka. Pakito, si Greg dumating na ba? Wala pa, madam. Nasa meeting pa rin. Kasama ng mga partners natin sa Cebu. Sabihin mo pagdating niya, puntahan ako. Kopya, madam. Sir? Ay, excuse me, sandali lang. Colonel Suarez! May irereklamo ako sa'yo. Anong problema mo, Rodolfo? Ay, Rodolfo, Roda na lang, pinahaba mo pa. Excuse po, maiwan ko na po kayo. Sige, Cortez. Ako nang bahala rito. Anong problema mo? Diyos ko, pinagbantaan ng buhay ko. Pinagpapalo ako ng puno. Gusto akong patayin. Sino? Aba, yung mga nangungupahan dun sa aking pwesto sa Quiapo. Sino nga yun? Si Tinding Asuncion at si Tess Di Magiba, yung asawa ng isa sa mga pulis mo dito. Ay, Diyos ko, magdedemanda ako para malaman nila ang ginawa nila sa akin. Alam mo, kung ginawa nila yan, pwede silang makulong. Ay, naku, talagang idedemanda ko sila para malaman nila kung anong ginawa nila sa akin, ano? Sandali. Kausapin muna natin si Dimagiba para alam niya kung ano ang ginawa ng biyanan niya at saka ng asawa niya sa'yo. Bahala ko. Halika, samahan kita. Sorry, susunod ako sa'yo. Ma'am. Pinatawag niya daw ako. Yeah. Nandito na ang Tito Ramon mo. I know. Anong gagawin natin about it? I don't know. Pero kailangan planuhin natin ng mabuti. Kilala ko ang hilat siya ng bitukan ng Ramon na yan. Kaya nakikiusap ko sa'yo. Kilala kita. Yang temper mo. Ang kailangan ko, pasensya sa pakikitungo mo kay Ramon. Hindi ba dapat gumagalaw na tayo habang mahina pa siya? Hayang ka na naman eh. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Hindi kita pwedeng ilagay sa alanganin, lalo pat mainit ang mata niya sa akin dahil sa aberyang nangyari sa pagtakas niya. Maghintay lang tayo. May tamang panahon. If you say so. Dimagiba. Sir. Siya. Di nagre-reklamo sa asawa mo at sa biyanan mo. Sir, kilala ko siya, si Roda ho. Alam mo ba ang ginawa sa akin ng biyenan mo at ng asawa mo? Ano po? Ay, Diyos ko, pinagtangkaan akong patayin, pinaghahampas ako ng puno, pinagsasalaktan ako, pinagbabantaan pa ako. Bakit naman po? Aba, ewan ko sa mga hayop na yon. Ang sabi ko lang naman, tataasan ko ang upa nila. Biglang naglabas na lansensya, ganyan-ganyan ako, pinagtangan akong patayin. Ay, huwag mo sabihin matangkad ka at gwapo ka, ha? Sabihan mo yung asawa mo at yung biyenan mo. Nagsasampa ako ng demanda. Malakas yata ako dito kay Colonel, di ba, Colonel? Kinakapatid ko ito, di ba? Siyempre naman. Kapag may ginawang mali, dapat nakukulong. Roda, baka naman pwede pa natin mag-usapan. Baka maayos pa. Ako, ewan ko. Basta ang iniisip ko ngayon, pumunta sa abogado ko at magsampa ng demanda. Babo! Bye-bye, Colonel Suarez. Alam mo, Dimagiba, kung ako sa'yo, aayusin ko na ngayon yan. Kilala ko yung bakla na yan eh. Mapera yan at saka mataray. Alam niya ang gagawin niya. Yes, sir. Kapre, ano ba ginawa ni Aling Tinding at ni Marites? Abay, si Roda pa binangga nila. Eh, di ba matagal na silang nangungupahan doon? Hindi ko nga alam eh. Ang dami ng problema, nakisabay pa. Yes! Yes, amigo. Pero tinitiyak ko sa'yo ng aking anak,
ay mas magaling magtrabaho, mas malinis at mas batikang. Ipapakilala ko siya sa kanya bukas sa welcome back party para sa kanya. Okay? Okay, amigo. Sige, sige. Okay. Bye. Sinong kausap mo, Papa? Grupo ni Valentin. Sinabi ko sa kanya na magmula bukas, sira mo na ang harap sa kanila sa mga deals natin sa kanila. Papa, ako ang humahawak ng mga transaksyon. Kina Valentin, bakit mo ibibigay kay Ramon? Olga, ang papel mo ngayon ay alalayan mo at subaybayan ang lahat ng deals ni Ramon nang sa gayon ay matiyak na hindi siya papalpak. Yun na ba ang papel ko ngayon? Olga, malayo na ang narating mo. Magmula ng kupkupin kita at makita kitang pakalat-kalat sa karasada at gumagawa ng petty crimes. Magmula sa murang edad, nakita ko ang iyong potensyal na maging asset ko. Kaya I took you under my wings. Pero ngayong nandirito na si Ramon, ang gusto ko, nasa likod kanya habang siya ay nagsisimulang muli. Maliwanag! Lo, Oh, nakabalik ka na pala. Kumusta ang transaksyon at shipment sa Cebu? malinis. As always. Good. Very good. Talagang maasahan kita. I just saw Mom. Mainit ang ulo. May I ask what happened? Ay, nako. Yung ina mo, tulad ng dati, overacting, overdramatic. About what? Nag-aalala na porket dumating na ang anak ko, may itsapwera na kayo dito sa pamamahay ko. Na lahat ng transaksyon, ibibigay kong lahat sa kanya. Which will never happen, right, Lo? Isa ka pa, ha? Anak ka talaga ng nanay mo. Nagmana ka talaga sa kanya. Greg, ito ang tandaan mo. Magmula ng kabataan mo, nakita ko na ang galing mo sa pag-manage ng kung anong meron ako. May pagkapalos ka rin. Malinis magtrabaho. Kumisan nga, parang nakikita kong pagkakatulad mo sa aking anak. Pagdating sa pagkilos dito sa loob ng sindikato. Alam mo naman, Lo. Gagawin ko lahat just to prove my worth. Na, nagagawa mo naman. Kaya, tandaan ninyong mag-ina. Huwag kayong masyadong praning. Walang maitsapwera dito sa pamamahay ko. Mapwera na lang na kayo ay papalpak. Ibang usapan na yon. Pagdating sa bagay na yon, walang indispensable. Ganun lang kasimple yun. Maraming salamat, Mr. Oliva, sa pagtanggap mo sa aking imbitasyon para dito sa ating meeting. It's always a pleasure, Don Julio. Meron sana akong gustong ipakiusap sa inyo. Alam mo naman siguro kung ano nangyari sa aking anak. Yes, I know. And I'm so sorry to hear about that. Isa lang ang aking hiling. Name it, Don Julio. Malaki ang utang na loob ng aming kumpanya sa inyo. Ang gusto ko sana, news blackout tungkol sa aking anak.
Alam mo naman, masyado nang nagsasaper ang aking pamilya. Pinipilit naman namin na hanapin yung aking puganting anak. Pero masyado nang mabigat para sa aking pamilya ang mga nangyayari. At sobra na kung makikialam pa ang media. Siyempre, sa aking malaking pabor na hinihiling sa'yo, meron din naman akong regalo para sa'yo. Ano na? Di ba tayo kakan, ha? Oo nga. Kating-kati na ako eh. Itlap, sawang-sawa na ako katitira ng jeep. Masyadong maliit yun. Tumira naman tayo ng matindi-tindi. Nasasayang tapang natin dito eh. Kaya mag-alala. Mamaya, bus ang titirahin natin. Woo! Malas naman. Pera na eh. Naging bato pa. Kung saan naman, mandurukot na nga tayo pa ng dukutan, tanggol. Yan yun na. Kaya araw din yun. Sabi ko sa inyo, isang round lang tapos na dapat tayo eh. Hoy mga bababa, baba na! O, sakay na, sakay na! Oh, alam nyo na. Hold up to! Sige! Kailangan ng allowance! Pera! Cellphone! Go! Diretso mo lang! Ala! Cellphone! Pera! Sabi mo! Tanggol! Putok na baril niya. Hold up eh! Tulungan natin! Tara!
Dadali ka namin sa ospital. Wag. Mag-aalala sila, Luli. Dali niyo ako sa mga kaibigan ko. Dahan-dahan ang tanggol! Uy, mamaya na yan. Kumain muna tayo. Psst, Grigol. Alam mo, parang kanina ka patahimik. Tapusin ko na to. Paano? Yung nahuli niya noong araw na hold-upper, nakatakas. Yun ba yun? Nabilitaan ko nga yun. Alam mo, huwag kang mag-alala dahil mahuhuli din natin yan. Saka mababalik natin yan agad-agad sa kulungan. Saka, alam mo, andito naman ako eh. Tutulungan kita. Salamat. Isang kapapasok na balita, isang patay at isang sugatan. Pagalipas ang enkwentro, May gulo na naman sa Quiapo. mga hold-uppers at mga kalalakihan mula rito sa Quiapo, Maynila. Napagalaman na katatapos pa lamang ng hold-up sa isang bus, nabumaba ang mga armadong mga kalalakihan at doon naganap ang enkwentro. Hindi pa malaman kung nasaan ang isa pero ang isa ay dead on the spot. Inanap pa ngayon ng ating mga otoridad at tinutugay-gayaan ng mga tumakas sa mga armadong mga hold-uppers. Pataas ang krimen kahit saan ka pumunta. Lumalala ang sitwasyon. Lalo na sa atin dito sa Quiapo. Padami ang masasamang tao. Ang lakas pa ng loob ng mga tarantado ngayon na dito sa lugar natin mga hold-up. Ano gusto nilang palabasin? Nangahamon ba sila? At tingin sa atin ng mga karamihan, wala tayong mga kwenta. Kaya nasisira ang reputasyon natin mga pulis eh. Mamaya na yan. Sige na. Masarap tong binili ko. Sige na. Makinig kayong lahat sa akin. Naka-heighten alert tayo ngayon dahil sa sunod-sunod na krimen na nangyayari dito sa Quiapo. Kamukha na lang ng balita kanina, yung pang-hold up sa bus. Kaya dapat, linisin natin ang Quiapo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir! Di magiba. Sir, Pangunahan mo yung Oplan linis. Pulihin mong lahat ang kriminal dito sa Quiapo. yes sir. Sige na, ihanda mo na yung ititinda natin bukas. Sige po, Abdul. Yeah, tama lang bro. Pakikilala po! Tanggol yun ah! Pakikilala po. Sige! Akit na si Tanggol sa taas! Dadan. Fatima, kumuha ka ng mga gamot. Kailangan natin gamutin si Tanggol. May tama siya ng bala. Opo, Ama. Dalhin siya rito. Supremo, huwag kang mag-alala dito. Wala pa rin pinagbago rito. Tayo pa rin ang may hawak dito sa Quiapo. Tama! At hindi lang akyat bahay ang pinasok natin ngayon. Ano pa? Karnaping! Sinachap-chap muna natin ito bago natin ibenta. Halika, pakita ko sa yung koleksyon natin. Ayan! Alam mo, kung napansin mo, hindi kami tumitira ng mga mamahalin. Mahirap ibenta eh. Teka. Ano pang ginagawa nyo? Bumili na kayo ng maiinom at marami-rami at mabahabang kwentuhan ito. 1,000. Bili kami ng lalaki. Okay. Yan. Supremo, bili lang kami ha. Sige, pakibilisan lang. Dito. Pasok kayo rito. Dalang Tanggol.
naman, naalala mo pa to, Supremo. Wala bang nagbago? Hindi namin binago, Supremo. Inantay ka. Oh, magbigay po kayo kay Supremo. Salamat. Maligayang pagbabalik sa iyong kaharian. Hindi ko na pinalinis, hindi ko na pinaayos itong lugar mo dahil kung ano siya, nung umalis ka, siya pa rin ang gusto kong madatnan mo. Hoy, tumayo ka. Magbigay po kayo kay Supremo. Maligayang pagbabalik, Supremo. Kaya pagbabalik. Halika. Pasok siya dito. Pasok ako. Ako muna. Dali. Igano niya. Tumawag ka dyan. Sige na, sige na. Ano bahala rito? Tol. Ano nangyari? Dul, pasensya ka na. Nandito ako nagpadala sa inyo. Napalaban kasi kami. Ano ba ginawa mo? May narinig kasi kami putok. At pagkatapos nakita namin, may naganap na holdapan. Gusto sana lang namin tumulong eh. Kaya lang ito, ako ang tinamahan. Mabuti nga, sa tagiliran ka lang tinamahan. Magila, ako bahala dyan. Pre, paalalahanan kita. Baka mamaya, pag-initan mo na naman ang inaanak mong si Tanggol dahil nakatakas yung ama niya. Baka mamaya, pagbuhatan mo na naman ang kamay. Alam mo, Mando, kahit hindi nakatakas ang ama niyan, mainit na talagang dugo ko sa batang yan. Dahil walang ginawang maganda yun. Puro kawal lang yan. Dapat nga hindi na pinanganak yan eh. Nagdagdag lang ng salot sa lipunan. Kapag tumubo pang dalawang sungay niya, ako mismo ang puputol sa mga yan at magdadala sa kanya sa kulungan. Alam mo, pre, kinakabahan ako sa sinasabi mo eh. Baka mamaya, pag uwi mo, gulo na naman yan. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan.